Welcome sa Panlasang Pinoy. Magluluto tayo ng ginisang ampalaya with shrimp. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe natin ngayong araw na to. Kakailanganin natin ng ampalaya. Hiniwa ko na to ng maninipis at nilagyan ko lang ng asin para mawala ng konti yung pait at hinugasan ko lang ng tubig. Gagamit din tayo dito ng hipon, ng beaten egg, ng tomato, onion, at garlic. Kailangan din natin dito ng salt, ground black pepper, pati na rin cooking oil. Umpisa na natin. Nagpainit lang ako ng cooking oil dito sa isang frying pan. Hintayin lang natin na uminit yung cooking oil at pagkatapos, umpisa na natin ang paggisa. Simpleng-simple lang ang proseso na to. Ang una nating ilalagay dito ay ang bawang. Pagdating sa bawang, babalatan lang natin to at didikdikin. Pagkatapos, hiwain lang natin ng maliliit. Igigisa lang natin itong bawang hanggang sa mag-light brown na ang kulay nito. Pagkatapos, ihalo na natin yung sibuyas pati na rin yung kamatis. Ito ang kulay na gusto nating makita sa bawang. Sa pagkakataon ito, ilalagay ko na yung sibuyas. Pwede kayong gumamit dito ng pulang sibuyas, pwede rin ng puting sibuyas. Pwede na din nating ihalo ngayon dito yung hiniwa nating kamatis. So gagawin ko na ngayon yun. Ito na yung kamatis. At itutuloy lang natin ang paggisa. Kikisa lang natin ito hanggang sa lumambot na yung sibuyas, pati na rin yung kamatis. Ngayong malambot na yung sibuyas at yung kamatis, kitang-kita nyo ngayon, ano? Ilalagay na natin dito yung shrimp. Ang gamit ko dito yung shrimp na frozen. Medyo madaya, no? Pero okay lang yun. Medyo malasa na rin yan kahit papano. Mas maganda pa rin yung gamit natin dito na shrimp na may balat. Kasi yung ulo nun, pwede nating dikdikin. At ipipiga natin yung katas dito. Nang sa ganun, mas maging malasa itong ating niluluto. Hahaluin lang natin to ng ilang minuto at pagkatapos, ihalo na natin yung ampalaya. Pwede na nating ihalo yung ampalaya ngayon. So, kitang-kita ninyo yung ampalaya. Hiniwa ko lang to ng maninipis. Kaya nga nasabi ko kanina, nilagyan ko lang to ng konting salt para nang sa ganon, lumabas lang yung pait nito at pagkatapos hinugasan ko lang. So, igigisa lang natin itong ampalaya ng ilang minuto at pagkatapos, itutuloy lang natin sa pamamagitan ng paghalo pa ng ibang ingredients. Maglalagay lang tayo dito ng salt at ng ground black pepper. Sa pagkakataon na to, panlasa ninyo ang susundin ninyo. Siguraduhin nyo na tamang-tama lang ilalagay nyo ditong alat, pati na rin yung ground black pepper. Hahaluin lang natin at pagkatapos itatabi muna natin yung ating niluto para magkaroon ng room para dun sa egg. Ilalagay na natin dito yung beaten eggs. At pagkatapos, papabayaan lang nating maluto. Maganda sa pagkakataon na to na ang gamit ninyo ay yung non-stick na pan para madali lang gawin ito. Para nagluluto lang tayo ng scrambled egg kagaya ng ginagawa ko. So itutuloy lang natin hanggang sa maluto yung ating eggs. At pagkatapos nito, ihahalo na natin yung eggs dun sa nagisa na nating ampalaya. So hahaluin lang natin. Pagkatapos natin paghalo, pwede na natin itong ilipat sa isang serving plate. At serve na natin. Para sa exact measurements sa mga ingredients na ginamit natin para sa recipe na to. At para na rin sa iba pang mga recipes na I'm sure magiging interesado kayo. Bisita lang kayo sa ating website, panlasangpinoy.com po. Maraming salamat sa panonood nitong ating cooking video. Ito na ating ginisang ampalaya with shrimp.